Magandang umaga sa inyong lahat, mga bata. So, bago natin simulan ng araw na ito ay inaanyayahan ko kayo na tumayo para sa ating panalangin. Carlo, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin ngayon? Sige. Okay. Panginoon, tulungan mo po kami sa maging masipag at matyaga sa aming mga pag-aaral. Iwasan mo kami sa tukso at mga bagay na nakapapanghina sa aming mga layunin. Amen. Maraming salamat, Carlo. So, bago tayo umupo, maaari bang pulutin muna ninyo ang mga kalat sa inyong lamesa at itapon sa tamang lalagyan. Okay po ba? So, bago kayo umupo ay may absent ba ngayong araw na ito? Wala. Magaling. Tunay lamang na kayo ay interesadong matuto. Ipagpatuloy ninyo ang mga mabuting gawain. So, ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga rehiyon. So, bago natin pag-aaralan ng rehiyon ay magbalik-aral muna tayo sa pinag-usapan natin. Ano nga ulit yung pinag-usapan natin nung nakaraan? Yes, Carlo? Tungkol sa iba't ibang klase ng kanilang kultura at paniniwala. Magaling. So, ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga rehiyon. So, uunahin na natin na nakikita nyo. So, dito. So, ang Pilipinas ay binubuo ng 3 rehiyon. Binubuo siya ng 3 rehiyon. Ano-ano yung mga bumubuo sa Pilipinas? Which is Luzon, Visayas, at Mindanao. Okay po. So, mga bata, ano nga ulit yung bumubuo sa Pilipinas? Luzon, Visayas, at Mindanao. Magaling. So, yun, magaling. Ngayon naman, kung mag-aaral natin, ang Pilipinas ay mayroon 17 region. May 17 region mga anak. Ang Pilipinas ay binubuo ng 17 rehiyon. Magaling. So, sa Luzon, binubuo siya ng 6 na rehiyon. Isa-isahin natin mga anak yung kanilang mga rehiyon. So, sa Region 1 is ito, sa Ilocos Norte. Sa taas ng Luzon. Sa Region 2 naman ay ang Cagayan. So, Cagayan. Sa Region 3 ay ang Central Luzon. Sa Region 1 and Region 2 and 3, ang kanilang kinabubuhay ay pagsasaka at pangingisda. Sunod naman ay sa Region 4, yung Calabarzon. So, sa Calabarzon naman ay kinabubuhay nila ay ang pagsasaka. Sunod, sa Region 5 ay ang Mimaropa. So, sa Mimaropa naman yung kinabubuhay nila ay pagsasaka kasi napapalibutan sila ng katubigan at palayan. Sa Region 6, which is yung Bicol Region, doon naman is iba yung kanilang salita. Yun po mga anak, no? So, sa Visayas naman ay pinapalibutan siya ng 8 rehiyon. So, sa Region 8, ito yung Western Visayas. Sa Region 9, ito naman yung Central Visayas. At Region 10 ay ang Zamboanga. So, sa Zamboanga, alam naman natin na pinamumugaran ng mga Muslim at ang kanilang kinabubuhay ay pagsasaka. Okay po. At doon din nakaano yung sikat na pasyalan, mga Boracay, tulad ng Boracay, Chocolate Hills, at iba pa. So, dun matatagpuan sa Visayas. Okay. So, sa Region 30 naman, nasa ano naman siya, sa Mindanao. Parte siya ng Mindanao, which is yung Zamboanga, Caraga, NCR, Bangsamoro, at higit sa lahat, Cordillera. Okay po, dun po siya makikita sa Visayas. Okay po. Naintindihan po ba mga anak? Wala. So
So, ngayon, may tanong si teacher sa inyo. Okay po ba? Okay. Ito yung mga bata. Ito yung tanong ni Sir, no? Kung nakinig kayo kanina ay masasagot nyo yung ating pinag-aralan. So, mga bata, ano ang mga alam ninyo sa rehiyon ng Mindanao? So, nabanggit ko kanina kung ano yung mga kinabubuhay at kanilang pangunahing kinabubuhay, ano yung meron sa kanila. Yes, Carlo, ano yan? Maraming magagandang tanawin. Very good. Ano pa? Mayaman sa likas na yaman. Magaling. Ano pa? Maraming kultura at tradisyon. Magaling. So, dahil dyan, bibigyan kita ng bigyan natin siya ng magaling clap. So, ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling. Magaling. So, ito naman yung pangalawa kong tanong. Di ba nakinig kayo? Tungkol naman siya sa Visayas. So, dito, ano naman ang mga sikat na pasyalan o tanawin sa rehiyon ng Visayas? Di ba nabanggit ko kanina sa Visayas kung ano yung mga sikat na pasyalan at tanawin sa kanila? So, pwede mo bang isa-isahin yung ano yung mga sikat na pasyalan at tanawin tulad ng nabanggit ko kanina? Yes? Boracay, sir. Magaling. Boracay. Ano pa? Chocolate Hills. Magaling. Ano pa? Subic Island. Yon, magaling. So, yung Visayas ay napapalibutan ng magagandang tanawin at ang pangunahing kinabubuhay nila ay ang mga tourist spot. Yan yung mga pangunahing kinabubuhay nila. Pagiging guide, tour guide at iba pa. Yun yung mga ikinabubuhay nila at mayaman din sila sa pagsasaka. Magaling. May naiintindihan niya talaga kayo sa ating pinag-aaralan ngayon. So, ito yung huli kong tanong at ito yung huli kong tanong, no? So, mga bata, ano ang mga wika o dialekto na ginagamit sa rehiyon ng Mindanao ay ng Luzon? So, di ba nabanggit natin kanina which is sa Bicol region ay ang dialekto nila or wika nila ay Bicol. Pero sa Luzon, di ba iba-iba yung kanilang dialekto at wika? Magbigay nga anak ng isang halimbawa ng salita ng Manila. So, di ba part siya ng Luzon? So, magbigay nga po. Yes? Tagalog. Napakagaling. So, Tagalog. So, sa Manila, ang language nila or ang kanilang lingwahe ay Tagalog. Magaling. So, tunay nga kayo natututo. So, ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagsasanay. So, dahil nakinig kayo kanina ay magkakaroon tayo ng maikling pagsasanay. So, hahatiin ko kayo sa tig-3 grupo. So, kumuha ng papel and lapis at gumuhit ng mapa ng Pilipinas at ilagay ang mga rehiyon at mga pangunahing ikinabubuhay nila. Okay po ba mga anak? Ulitin ko Kumuha ng papel at lapis, gumuhit ng Pilipinas or mapa ng Pilipinas at ilagay ninyo ang mga rehiyon na gusto nyong ilagay at ilagay ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Tulad nga ng sabi ko kanina mga anak, yung mga ikinabubuhay ng taga Visayas tulad ng Bohol ay Chocolate Hills, pagiging tourist guide. Yun mga anak, no? Okay po. Sige. Okay, tapos na po ba ang lahat mga anak? Okay. So, ipasa ang papel at aalamin natin kung ano-ano ang mga lugar na nilagay ninyo. Okay? Okay. So, ito nilagay ninyo sa Mindanao which is yung Tawi-Tawi. So, saan matatagpuan ang Tawi-Tawi? Yan. Magaling. Magaling, Carlo. So, ang Tawi-Tawi daw ay isang lalawigan ng rehiyon ng Mindanao. Dito.
Saan siya? Sa Mindanao. Magaling. So, ito ay kilala sa magandang baybayin tulad ng Umapoy Island. Galing, Carlo. Magaling, magaling. Naiintindihan mo talaga ang ating pinag-aaralan. So, ang Tawi-Tawi ay merong aktibidad sa tubig. Galing. Dahil sa likas ng yaman ay nakukuha nilang pag-aralan ang katubigan nila at gawing negosyo. Magaling. Magaling. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayong araw na ito ay magkakaroon tayo ng quiz. Kung may natutunan kayo sa ating activity at sa ating lesson ay ngayong araw na ito ay magkakaroon tayo ng quiz. Okay. So, ito yung tanong natin. 1 to 5 lang naman siya at iintindihin lang. So, piliin ang tamang sagot at binugat. Okay po ba mga anak? Magaling. So, tapos na po ba ang lahat mga anak? Tapos na. Okay, so ipasa ang papel at ating tsetsekan. Okay. Perfect. Magaling. So, ngayong araw na ito, bago natin tapusin ang ating araling ito ay maaari muna kayong magbibigay si Sir JR sa inyo ng assignment. Yung assignment na to ay ito yung ibibigay yung assignment sa inyo. Mga bata, gumuhit o mag-research tungkol sa isang rehiyon kung ano ang kanilang kultura. So, di tulad nga ng kanina is pinagguhit ko kayo ng mapa ng Pilipinas at ilagay ninyo ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. So, ngayon naman mga anak, ang iguguhit nyo naman or magre-research kayo tungkol sa kung ano yung kanilang kultura. Halimbawa ng kanilang kultura ay ang sa Region 1, sa Calabarzon. So, sa Region 1 is ano ba yung kanilang kultura? Ano yung kanilang tradisyon at paniniwala. Yun po yung i-research nyo at yun po. At ipapasa nyo sa akin bukas. So, wala nang tanong? Wala na. Magaling. So, magandang hapon sa inyo mga anak. At dito nagtatapos ang ating klase. And goodbye students. Bye sir. Ingat kayo sa pag-uwi. Thank you.